Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang araw po sa ating lahat. Bago tayo mag-umpisa sa ating gawain sa umagang ito, tayo muna ay magbabasa ng salita ng ating Panginoon. At ito ay matatagpuan sa mga ngaral chapter 8 hanggang 16. Ang sabi dito, sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasaya sa mukha ng tao. Pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Sundin ang hari. Sundin mo ang utos ng hari at huwag padalos-dalos sa pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mong ipagpipilitan ang anumang labak sa kalooban niya sapagkat mamaari siyang gawin ang lahat ng magustuhan niya. For, ang utos ng hari ay hindi mababali at walang makakatutol sa anumang gawin niya. Ang masunurin ay hindi mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan, at kung paano dapat isagawa. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paano hindi mapipigil ng tao ang hangin, gayon din hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan, hindi tayo makakatakas. Lahat ng ito'y nakita ko habang pinagmamasdan ng mga pangyayari sa buong mundo. Ang iba ay may kapangyarihan at ang iba naman ay api-apihan. May nakikita akong masasamang taong inilibing, ngunit pag-uwi ng mga nakipaglibing, ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawa niya ng kasamaan. Ito man ay walang kabuluhan. Ang hatol sa kasamaan ay di agad ginagawad, kaya naman ang tao ay nawiwili sa paggawa ng masama. Kung sa bagay, daan-daan man ang kasamaang gawain ng masama ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid pagkat siya'y may takot sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay hindi makakabuti sa Kanya. Mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Narito pa ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan. Ang kaparusahang para sana sa masama ay sa mabuting nangyayari at ang dapat namang mangyari sa mabuti ay masama nangyayari. Sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin, ang tao ay dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya'y nabubuhay at nagpapakapagod sa mundo ito. Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo ako naniniwalang kahit mag-isip ang tao araw-gabi, hindi niya maunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito maunawaan. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay nito, ngunit ang tao ay wala siyang nalalaman. Salamat sa salita ng ating Panginoon.
So ngayon naman po, dadako tayo sa ating monthly prayer concerns. So ipapapray po natin ng Israel, ang Philippine government, ang katuparan members na mag-practice ng discipleship. And then si Ate Minyang po na may pinagdadaanan po sa kanyang kalusugan na ipapapray din po natin. And ang remaining days po ng 2025 ay mapuno ng joy, love, at pagkaroon tayo ng servant's heart. So i-divide na lang po natin sa... Sige, pwede po bang bumilang na lang tayo ng 1 to 5? Simulan na lang kay Tito. 3, 4, 5. Tapos na po ba? So 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, pa. Number 2 ka. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, then 5 si Erica, 1 si Edward, 2 po si Ate Lynette, 3, 4 po si Pastora, 5 po si Ate Beth, and then 1, 2 po si Kuya. Tapos ito na lang po yung reference natin. Start na po tayo. 3. Number 3 daw. 3. 5,
Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tunay nga po na kay sarap simula ng ating umaga kapag si Lord ang ating ginuguna. Amen. Grabe no, ano din ngayon, November 2? Parang kailan lang nagsa-celebrate pa tayo ng Pasko at bagong taon last year. Pero ngayon, ito naman, magsa-celebrate na naman tayo. Salamat sa Panginoon kasi sa kabila ng mga pinagdaraanan natin sa araw-araw, lahat yon na pagtagumpayan natin by the grace of the Lord. Bawat isa sa atin ay sumigaw na, thank you Lord, because I've made it. Sa umaga nito, sama-sama nating awitan ng ating Panginoon. Gising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Minsan pa
Lord. Salamat nga po, Panginoon, Lord God, mula umaga pa lang sa aming pagising, Panginoon, ay ang lakas namin, Panginoon, ay tunay na nanggagaling lang sa iyo. Kaya salamat, Lord, sa isang linggo na naman ay ingatan mo kami, Panginoon, at dalangin namin sa umagang ito na ikaw ang sumama sa aming gawain ito, Panginoon. At dalangin namin din, Panginoon, ang magdadala ng iyong mensahe, Panginoon, na samahan mo siya, itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. At ganon din, Lord, sa mga wala pa, Panginoon, dalhin mo sila dito, Lord God, dahil ang araw na ito, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Kaya salamat nga po sa umagang ito at patuloy din na samahan mo ang mga mangunguna sa aming pag-aawitan, Panginoon. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon, na patuloy na nagpapagamit sa aming iglesyang ito, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy po, Panginoon, ang aming dalangin, Lord God, sa aming kapatiran ng Sister Miniam, Panginoon. Ikaw, Lord, ang manguna sa kanyang buhay, ang magpagaling ng tunay na kagalingan at lahat ng kanyang pangailangan, Panginoon. Lalo-lalo na sa pinansyal, Panginoon, ikaw po ang mangunaan, magbigay ng tamang paraan, Panginoon, kung saan nila ito ipoprovide, Panginoon. Salamat po ng marami at sa mga may sakit din, Panginoon, ikaw patuloy na magpagaling, Lord God. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito. Patuloy mo kami i-bless, Panginoon, at alam namin na nandito ka lamang, Panginoon, sa aming harapan. Salamat po, Panginoon, sa umaga ito, kasama ng Banal na Espiritu. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sama-sama nating awitan ng pasasalamat ang ating Panginoon. Hindi sapat ang salitang salamat, but God deserve our thankfulness to Him. Ang kalawakan, hindi mo maunawaan. Anong dahilan, bakit ako'y piniling ko tinalagaan? Di ko
siya ng Panginoon sa umaga nito. Patuloy natin siyang awitan. Maramdaman ang Diyos sa ating puso. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo.
sa ngalan mo, O Diyos, sapagkat Ikaw ay nag-iisang Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Patuloy na, O Diyos, na maramdaman ka namin, Panginoon. Patuloy na kumilos ka, Panginoon, sa aming buhay, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang patuloy naming makasama, O Diyos. Ano man, Panginoon, ang aming pagdaanan, Panginoon. Hindi kami matatakot harapin ito, Panginoon, sapagkat Ikaw, Panginoon, ang aming sandata, Panginoon. Wala kaming ibang kakapitan, Panginoon. Walang ngalan na ibang tatawagin, Panginoon, kundi ang pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Diyos, sa kanila, Panginoon, na lahat ng pinagdaraanan namin, Diyos, sa lahat ng aming pagdaraanan pa, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming nasa likuran, Panginoon, at Ikaw rin ang aming tatanawin, Panginoon. Ikaw ang tatanawin naming gantimpala, Panginoon. Ang buhay na walang hanggan, Panginoon, na pinangako mo ay aming panghahawakan, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Patuloy kang maluwalhati, Panginoon. Patuloy ka naming maitaas, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Tinataas namin, Panginoon, sa ngalan mo, Panginoon, ang aming mga awitin, ang aming mga panalangin, O Diyos. Alam mo, Panginoon, ang nilalaman ng puso ng bawat isa, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang aming kilala, O Diyos, ang mga ito, Panginoon. Maramdaman namin, Panginoon, ang presensya mo. Ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy na maluwag, Panginoon, sa aming mga puso. At matandaan namin ito, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, Lord God. We thank you, Panginoon. We glorify your name in Jesus' mighty name. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede pong pakikamayan po ninyo ang inyong mga katabi at pakingitian po. Sabihin mo sa katabi na totoo akong makita pa sa tahanan ng Diyos. Ayan po. Medyo madami po tayo ngayon. Meron pa po dito sa mga... Ayan, bigyan nyo nga po ng high five, bigyan nyo ng hug, or ano po yung nais nyo ibigay. Kung asawa nyo, pwede nyo bigyan ng halik. Pwede nyo daw bigyan pag malayo, ganito daw po. Nakaupak po. So ayan po, sa kagalakan po, makita po ang inyong mga presensya po dito sa tahanan po ng Panginoon. At tayo po ay nagpapatuloy po na pinag-uusapan po natin ang itong simbahan kung saan maaaring maihintulad po sa ating kalagayan po ng ating simbahan. So yun po ang ating series po ay patuloy po natin tinatalakay maging sa November po. Ngayong umaga po ay ating tatalakayan po ang patungkol po sa Thyatira. So, overcome spiritual corruption. Ito po, sila po ay naka-overcome ng spiritual corruption. Pwede po bang tumayo po tayong lahat at basahin po ninyo sabay-sabay ang salita ng Diyos? Sige po, in 1, 2, 3, go.
sexual immorality, and the filthy sacrifice of idols. I gave her time to repent, and she does not want to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her on the bed of sickness, and those who commit adultery with her into great tribulation, unless they repent of her deeds. And I will give her children in faith, and all the churches will know that I have these virtues from my heart. And I will give to each one of you according to your deeds. But I say to you, the rest who are in Thyatira, who do not go this teaching, who have not known the deep things of Satan, as they told them, I place no other burden on you. Nevertheless, what you have will early overcome. The one who overcomes and the one who keeps my peace until the end, I will give him authority over the nations, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the Father shall shatter. As I also have received authority from my Father, and I will give you the Lord's heart. The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Pwede na po tayo po. Ngayon po, ibabasahin ko po sa Tagalog version. Po ay sa Pahayag, chapter 2. At sa anghel ng iglesia sa Thyatira ay isulat mo ang mga bagay na ito ay sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang gaya ng lingas ng apoy at ang kanyang paa ay gaya ng tansong pinakintab. Alam ko ang iyong mga gawa, ang iyong pag-ibig, pananampalataya, paglilingkod at pagtitiis, at ang iyong mga huling gawa ay higit kaysa mga una. Ngunit, ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Pinahihintulutan mo ang babaeng si Jezebel na tinatawag ang kanyang sarili ng propeta at kanyang tinuturuan. At nililinlang ang aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na ihahandog ng mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng panahon upang makapagsisi. Ngunit, ayaw niya magsisi sa kanyang pakikiapid. Akin siyang inarakay sa higaan at ang mga nakikiapid sa kanya ay hagis ko sa malaking kapigatian. Maliban na kung sila ay magsisi sa kanyang mga gawa, papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak at malalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga pag-iisip at ng mga puso at bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Subalit, sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Thyatira, sa mga hindi nagtataglay ng aral na ito, sa mga hindi natuto ng gaya ng sinasabi ng iba, ng mga malalalim na bagay ni Satanas. Hindi ako naglalagay sa inyo ng ibang pabigat. Gayunmay, ang nasa inyo yung panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y dumating. Sa bawat nagtatagumpay at tumutupad ng aking mga gawa hanggang sa wakas, ay bibigyan ko ng pamamahala sa mga bansa. At sila'y pangunahan niya sa pamamagitan ng isang pamalong bakal, gaya ng pagkadurog ng mga palayo. Kung paano tumanggap din ng ako ng kapangyarihan mula sa aking ama, ay bibigay ko sa kanya ang mga tala sa umaga. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng mga espiritu sa mga iglesia. Manalangin po tayo. Nakilang Diyos, patuloy po kami malapit sa kapangyarihan niyo sa oras na ito. Patuloy namin, Panginoon, ina-acknowledge ang presensya mo, Panginoon. Kayaan mo, Diyos, na makinig kami, Panginoon, sa nais ng salita mo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mabigyan karangalan, Panginoon, sa pagkakataon ito. Let your wisdom be upon all of us, Lord God. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tignan po natin yung mga pag-usapan po natin before. Una na po doon ay ang Ephesus. Ang topic po noon ay return to your first love. So, ang commendation po sa kanila ay sila po ay pinumendad ng Panginoon sa kanilang steadfastness at faithful service po nila sa paglilingkod. The criticism at yung rebuke naman, you have forsaken your first love. At yung cancel naman, ito naman po yung remember or look back, repent, turn your back, and return, go back. And kung i-apply po natin sa ating mga sarili, ay pwede po nating may mga pagkakataon po na maglalamig po tayo sa ating pananampalataya. Tignan po natin pabalik kung paano natin nakilala ang Panginoon. Kung tayo naman ay nagkasala, ay inaanyahan tayo ng Diyos na mag-repent. Next po is Smyrna.
Remain faithful in suffering. Ang commendation po sa kanila, faithful in tribulation, spiritual richness, despite poverty, endurance of slander. Sila po ay mayaman sa spiritual kalagayan, kinamen po sila ng Panginoon. Hindi po sila na-rebuke ng Diyos. Ang cancel sa kanila ay patuloy po silang magtiwala sa Diyos kahit sila po ay kahit po sa ano pang kalagayan ng kanilang spiritual ay nais ng Panginoon na magtiwala sila at maging loyal po sila sa Panginoon sa Kristo, no matter the cost. Next po natin is Pergamum. Ito naman po yung last Sunday. Reject compromise and worldliness. Ang commendation po sa kanila, they were growing in love, faith, and good works. Nag-improve po sila. Ang rebuke naman, they were tolerating someone who taught wrong things, leading others into sin, and they weren't dealing with it. The counsel, stay faithful, don't give in, keep doing what is right. So ngayon po ay maaari itong mga nabanggit na mga simbahan po na ito ay kalagayan po ng ating simbahan sa mga nauna po. Maaaring kalagayan din po ng ating mga sarili, personally. Ngayon ay tatalakayin at titignan po natin yung simbahan naman po ng Thyatira. Ang Thyatira po, ang ibig sabihin po nito ay sacrifice or sacrificial offering. They as a church ay willing po silang mag-sacrifice ng kanilang pananampalataya on the altar of compromise. Nagsasacrifice sila sa altar po ng compromise. And what began as a small compromise into a little false doctrine quickly brought them to sacrifice truth in order to be accepted. Kung ang simbahan po ng Pergamum last Sunday, sila po yung compromising church that is taking the first steps toward the sin. Ito namang church ng Thyatira is the church that has completely gone to bed with idolatry. Sila naman po yun. Sila naman ay nagsasuffer sa life-threatening side effects of immorality. Itong Thyatira naman po. They live a life of immoral. Dito po sa letter po ng ating Panginoon na sinulat niya po to the 7 churches, ito po ay necessary to correct what would very well be the most corrupt of all the churches. So itong Panginoon Jesus natin ay winawarningan niya po doon ang Thyatira who were tolerating the deceptive teaching of Jezebel. And si Jezebel po, hindi po siya nag-repent. Binigyan po siya ng pagkakataon na mag-repent ng ating Panginoon. Siya po ay unrepentant influencer or perhaps a symbol for the licentiousness na kung saan ay dinadala niya po ang kanyang mga kasama sa simbahan doon po sa deep secret ni Satan. Dinadala niya po doon. Nakita po yan sa verse 20 at saka 24 po. At kakaunti lang po sa Thyatira ay nag-remain po ng faithful sa kanilang pananampalataya. And ito naman po ating Panginoong Jesus, in-encourage mo po ang Thyatira na mag-hold on doon po sa kakaunting nanatiling tapat sa kanilang pananampalataya. They encourage them to hold on in their faith. Nag-promise po siya ng authority over the nation to those who persevere until the end. Maaaring sa ating simbahan ay ganito rin po. Maaaring nais ng Panginoon, ini-encourage po tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon na mahina tayo pagdating sa numbers, tama? Naniwala po kayo. Kasi kung haharap po kayo dito sa harap, kainaan po ng isang tao na mahina po siya sa numbers, wala si ganito. Naniwala po ba kayo doon? Parang tumitingin tayo sa numero, and siguro maaring doon tayo nakafocus sa number, ang parang nanghina tayo, parang gano'n. Pero dapat hindi po gano'n. Gano'n pa man, in-encourage po ng Panginoon ang simbahan po ng Thyatira. Kahit kakaunti na lang po sila. Itong Thyatira, tignan po natin. Ito po ay headquarters for many ancient guilds. Ito po yung pangalan ng mga guilds. The potters, tanners, weavers, robe makers, and dyer guilds. Ito pong Thyatira, isa po siyang market city at nagdo-dominate po siya sa mga trade guilds. First, it was known for its trades. Yung mga coppersmith, tanners, leather workers, potters, gaya ng binanggit ko kanina, slave traders, bakers, bronzesmiths, and textile workers. Nabanggit din po sa Book of Acts si Lydia
na-mention po siya na kung saan si Lydia po siya po ay isang seller. Sa Acts chapter 16 verse 14, siya po ay isang Thyatira. A seller po siya of purple goods. Siya po ay isang Thyatira. Siya po ay nagmula sa Thyatira. Ito po ay center ng dyeing industry. And Apollo, the sun god, was primarily worshipped here. It sounds pretty significant, but actually, it was the smallest and most important city Jesus spoke to. Sa lahat po ng simbahan, itong Thyatira ang pinakamaliit po. Na talagang mas marami po siyang sinabi. It is interesting that this is seemingly the most insignificant church. Hindi siya masyado nakikita na nare-recognize doon po sa 7 simbahan. But Jesus had the most to say to them. Nakaka-relate po ba tayo sa mga ganitong sitwasyon po? Ang Katuparan Church ay maliit, tama po ba? May mga simbahan po tayong malalaki. Kapag sumasama po kayo sa mga gatherings, ang liit po ng church natin, ang Katuparan. Pero alam nyo, hindi po tayo nakikita masyado, pero yung pangungusap ng Diyos sa bawat isa sa atin, tulad po ng ginawa po ni Lord sa mga Thyatiran people po. Tingnan po natin isa-isa yung tinalakay po natin kung ano po ang pagkakadescription nila sa Panginoong Jesus. Itong church ng Ephesus, hold the 7 stars, walks among the lampstands. Ito po yung kanilang description sa Panginoong Jesus. At ini-emphasize po nila ang presence and authority ng ating Panginoon. Itong Smyrna naman, si Lord na po ay first and last, died and came to life. At ang emphasis naman po nila, eternal and victorious. Dito naman sa last Sunday, yung Pergamon has the sharp, double-edged sword. Siya ang salita ng Diyos na kung saan ay kumakausap sa bawat isa sa atin. Word and judgment. Alam natin, ang salita ng Diyos ay talagang sobrang talas po. At ngayon po, yung Thyatira, ito naman po ang kanilang description sa ating Panginoong Jesus. Son of God, ang pagkakadescription po nila sa Panginoon, ang kanyang mga mata ay may fire, like fire. At ang kanyang mga paa ay bronze. So, na-imagine niyo po ba ang lagay niyo lang po sa inyong imagination. At ang kanilang ina-emphasize po ay holiness and righteous judgment. Kasi nga po, di ba, alam niyo po, ito pong ina-emphasize nila, yung righteous judgment. Kasi karamihan po sa atin, maaaring nagko-correct tayo, pero grace lang lagi. Puro grace lang lagi. Uy, church ka sa Sunday, ganyan. Pero hindi natin kino-correct. Ba't wala ka ng Sunday? Pero dapat sasabihin natin sa kanila, ba't wala ka ng Sunday? With love, ganun po. Pero church ka ng Sunday, tapos sasabihin natin, maaaring ganun lang po, lagi ang sinasabi natin. Natatakot tayo, baka ma-offend natin sila. Pero ang tunay na pag-ibig po ay meron po laging truth. Hindi po laging puro grace lang. Sinasamahan po ng truth. Sabay-sabay po natin basahin yung Revelations 2:18. In 1, 2, 3, go. So, dito po ay ini-emphasize po ang Lord, ang ating Panginoon. He is the Son of God. Ang kanyang deity po ay na-emphasize po, He is God. Because He is God, He has the right to judge, and this church needed judgment. Itong simbahan ng Thyatira, kailangan po nila ng judgment. Kung in application sa atin, tayo din po, bilang Katuparan, ay kailangan din po natin ng judgment or righteous judgment. Sa verse 18, and to the angel of the church in Thyatira write, the Son of God who has eyes like a flame of fire. So yun po, sinasabi po dyan, ang ating Panginoon ay, ang kanyang mga mata ay nagliliyab, flame of fire, and feet like burnished bronze. Ang Diyos po, is symbolize the penetrating power of His vision. Napakaganda po, no? His piercing appraisal, He sees the deepest part of our heart. Yung mga Thyatira, kung anong pinagdadaanan nila, kung ano yung mga tinatago nila, nakikita po yun ng Panginoon. Ganun po ang tignan niyo po ang description, like a flame of fire. Kahit tayo po, kahit hindi natin sabihin sa Panginoon, maaaring ang iba po sa inyo ay dumating sa kapaliguran ng buhay, nakikita po ng Panginoon. Kitang-kita niya po
ang estado ng buhay ninyo, ang iniisip po ninyo, ng nating lahat, dahil po ganun po. Ganun na lang po yung kanyang how powerful the Lord is. Maging ang kanyang mga mata. Nakikita niya po yung mga struggles, yung mga deepest thoughts po ng bawat isa sa atin. Na may mga kapaguran po tayo, sa pagkatao lang po tayo, dumadating po tayo sa kapaguran. Lahat po, wala pong exemption, lahat po tayo napapagod, pero the way we handle things ay dapat maging po tayo, tawag dito, maging mature po tayo kung paano po tayo mag-handle ng mga bagay-bagay. Hindi tayo dapat, kung nagkatampuhan kayo sa simbahan, wala ka next Sunday, hindi po dapat ganun. We should be mature enough to work with our, dapat gawin natin yung sinusulong po ng ating Panginoon Jesus sa salita niya. Next po, and to the angel of the church in Thyatira writes, verse 18 po. 19 siguro. The Son of God was like a flame of fire and the feet like burnished bronze. 18 po. Burnished bronze. So yung paa niya po imagine niyo po ang paa ng ating Panginoon is like burnished bronze. Nakita na po kayo ng tanso ng bronze? Nakita na po kayo? Sino po sa inyo ang nangangalakal way back before? Tinitimbang ang mga tanso. Kasi yan ang buhay natin dati. Kasi minsan nga yung jumper ng kapitbahay, kinukuha natin, sinusunog natin. Joke lang po. Pero ayun nga po, pag may nakikita tayo mga tanso, ay yun po ang description, burnished bronze. This bit of shining bronze indicated strength for executing judgment that was going to fall of those who did not repent. Imagine niyo po ang paa ng ating Panginoon. This bronze bit can trample sin underfoot. Hindi na po. Kaya po ang ating Panginoon ay blameless po. Ang kasalanan ay hindi na po lalampas sa kanyang paanan. Kaya minsan pag nanalangin po tayo, ginagamit po natin, anong ginagamit natin salita? Tinatapakan po natin ang kaaway sa pangalan ni Jesus. Ginagamit natin yung paa ng Panginoon. Yun po yun. So, dito pa lang po makikita natin na yung kasalanan na gustong nais ni Satan na pumasok sa buhay po natin, inatapakan po natin in the name of Jesus. Amen po? So, yun po yung ating titignan po natin, meron po tayong tatlong titignan. Ang commendation, criticism, at yung counsel po. Let's take a look for the commendation. Sabay-sabay po natin basahin ang verse 19. Sinasabi ng Panginoon, sinasabi dito na alam niya yung deeds po natin. Let's take a look sa deeds. This fellowship had hard workers that were known for their action, not just their beliefs. Ibig sabihin, alam ng Panginoon kung ano yung gawa nila. Kung i-apply natin sa ating pamumuhay, alam ng Diyos kung ano ang motibo natin, ang gawa natin, kung ano yung ating intention sa Panginoon. Next one is love. The church at Thyatira in contrast to Ephesus. Kasi kabaliktaran po sila sa Ephesus. Itong Ephesus had love for many people. In fact, they are the only church that Jesus specifically commanded for having love. But this could prove to be a downfall. Next naman is faith. Their deeds and love were motivated by their faith in Christ. Lahat po ay nakaangkla po sa pananampalataya niya sa Panginoon. Imagine nyo mga kapatid, kapag kayo po ay sabihin natin matampuhin sa buhay. Ayan po, kapag kayo ay matampuhin sa buhay, lagi pong babalandra po yan sa pananampalataya niyo sa Panginoon. Kasi po, laging connected po sa pananampalataya natin sa Diyos. Gaya ng ginawa po ng mga Thyatira, their deeds and love were motivated po sa pananampalataya nila sa Panginoon. Kung ano ang pananampalataya nila sa Diyos, love, their deeds, yun na po yun. Kung ano yung gawa nila, kung negative silang kumilos sa buhay, yun na yun. Ibig sabihin, their faith is, yun na po yun. So dapat po maging maging clear po tayo sa pananampalataya po natin sa Panginoon. Amen po? Kasi dapat po ang pananampalataya natin ay sulit sa Diyos. Sulit po dapat, hindi yung maliliit na tampuhan lang ay iwasan po natin yun. Baka itong katuparan church ay ma-recognize tayo sa ganung sitwasyon. So yun po, I'm encouraging everyone po na hindi na po dapat nagmamature po dapat tayo. Next is service.
This church was heavily involved in ministry and serving others. Itong Thyatira ay involved po sila sa mga gawain. Pagpapasok po ba kayo sa church dito, ano po yung gusto nyo gawin? Limited lang po ba yung nais nyo gawin? Hanggang dito na lang ba ako? Pinakausap niyo po ba ang Panginoon? Lord, what's next? Lord, I am here to just sit. O meron kang nais pagawa sa akin? Amin po. Yung serbisyo nila sa Panginoon, involved po sila sa ministry. Ganun na lang po ang involvement nila sa ministry. Dapat po, ganun din po tayo bilang simbahan. Mag-i-involve po tayo sa ministry. Hanapin natin kung saan tayo tinawag ng Diyos. Hindi kasi tayo tinawag ng Diyos just to attend church service. Hindi po. Meron po tayong gagawin. Magsiserve po tayo. Kung ikaw ay sa prayer ministry, eh maging tapat ka sa panalangin. Kung ikaw ay na-point sa prayer ministry, dapat lagi kang nakikita sa prayer ministry. Paano na lang kung ikaw ay na-point, tapos yung mga kasama mo, maaaring nagde-depend ay which is dapat hindi po natin ginagawa. Ay, wala si ganito. Tuloy pa ba tayo? Ay, mga ganun pong ano. Dapat ay kailangan po yung serbisyo natin sa Panginoon ay clear po, motivated po ng ating pananampalataya sa Diyos. Gaya po ng Thyatira. Perseverance. They persevere po. They had patient endurance and steadfastness. Naging patient po sila sa anumang sitwasyon ng kanilang kaharapin sa buhay. Naging tapat po sila sa Diyos. Nag-persevere po sila. And doing more. Their latter works exceed the first. That means they were growing in their faith, not just resting in something God did for them in the past. Kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanila, hindi lang sila nagre-rest. Dito na lang ako siguro, parang mag-ano na lang siguro ako, ganito na lang siguro yung ministry ko. Kung nais pa kayong pagawin ng Panginoon, to do more. Itong Thyatira, they do more. Eh, kung hindi naman po para sa inyo, eh, at least, you did, ginawa nyo ang inyong best para sa Panginoon. Kasi si Lord naman ang nagko-qualify sa atin. Kung hindi ka talaga para sa awitan, eh, at least nag-try ka, di ba? Di ba po? Tama po ba? Kung hindi ka talaga para sa ushering, at least nag-try ka. Kung mahihain ka, at least nag-try ka. Parang ang hirap naman. Lahat ng pumapasok sa simbahan, ina-usher mo, kaso nga lang, ayoko na next Sunday. Pasa ko na kay ano. So dapat po, we do more for the Lord. Hanapin natin kung saan tayo yung nag-fit in. Tama po ba? Amen? So dapat, gawin po natin yung mga bagay na tayo po ay nagbibigay ng glory sa Panginoon. Next is criticism and review. Sabay-sabay niyo pong basahin yung Revelations 2 verse 20 in 1, 2, 3, go. Tignan niyo po. Yung review, yung criticism po na natanggap ni Jezebel. Church tolerance of Jezebel. Si Jezebel po ay hindi po si Ate Jezebel, hindi po. Nandiyan siya sa likod kasi hindi po. Siya po ay false prophetess who influence believers into sin. Siya po ang ginagawa niya ay in-influence niya. Hindi natin mga bagay na ito. Hindi naman tayo nakikita eh. Ganun po. Ini-influence niya, hindi naman tayo nakikita. Gawin natin yung mga bagay na ito. Wala naman nakakita eh. Pero ang katotohanan, ang Diyos po nakakita. Yung maaaring hindi po nakikita ng mga tao, pero ang Diyos nakikita niya po. Can be an individual or group within the church was promoting false teaching. Itong Jezebel po na ito, siya po ay maaaring mag-promote ng false teaching. Kung lalabas siya dito sa simbahan, uy kapatid, punta ka sa church namin, pagyayamanin ka ng Panginoon, gagawin ka ng milyonaryo. Ang Diyos po ay tapat, pero hindi po ganon ang ating pag-win po ng soul. Pagyayamanin ka ng Diyos. Actually, mas marami pang akong suffering kayong mararanasan pag nasa Panginoon kayo. Yun po ang katotohanan. And practices that contradicted Christian teaching and morality. Ito po ang ginagawa ni Jezebel, na nagpo-promote po siya ng false teaching. Maaring yung mga practices po na contradict po sa ating teaching po sa atin. Kaya dapat, bilang isang Kristiyano,
Alam po dapat natin yung ating doktrina. Alam po dapat natin yung statement of faith natin. Ayan, tama po ba? Dapat alam natin. Kasi kapag tinanong kayo, explain mo nga sa akin yung Trinity. Ngayon dahil naniniwala ka, Christian ka, paano mo siya i-explain? Ayan. Paano mo siya i-explain? Yung Trinity. Tatlo ang Diyos ba? O dapat alam niyo po ang ating statement of faith at ang ating paniniwala. Lagi po tayong Bible-based po. Word po ng Panginoon. Though Jezebel was not king, she incited her weak husband to evil. He let her have her way. Kahit po ang kanyang asawa, niluluro niya po na magkasala pa. Ganun po ba tayo? Hindi naman po, no? Kung may asawa tayo, mag-church ka naman. Sige na, sama-sama tayo sa pamilya mag-church. Sige, diyan ka na lang. Alam niyo po ba na kahit po inayaan natin silang hindi mag-church, ay nagkakasala po tayo? Inaalaw natin sa pamilya na hindi po sila magsimba, ay nagkakasala po tayo. Maaari po, kasi nais po ng Panginoon ay lahat po ang isang pamilya ay isa pong ginagamit ng Diyos. Although ito rin po, ang pamilya rin po ang inaatake ni Satan. Lagi family po ang inuuna niyang iatake. So yun nga po, in-incite niya po ang kanyang weak husband to do evil. Church leaders failed to disciple and eventually discipline her for her evil teachings. Alam niyo po, nag-fail po sila na magkaroon po ng discipleship. Kaya naging ganito si Jezebel. Alam niyo, sa simbahan, kung tayo po ay mag-fail sa discipleship, kung wala po tayong accountability sa bawat isa, yung someone na yan ay titigilin po yan sa pag-church. Pero hindi ko sinasabi, dapat po, ang isang mentee ay dapat kumukonek din sa kanyang discipler. Marunong din siyang kumunik. So, itong Thyatira, ay nag-fail po sila. Kaya po, naging ganun po si Jezebel, ay nag-fail po sila sa discipleship. Pero na lang ang nangyari kay, kaya pag tayo po ay nag-fail, maaaring yung ating someone na dinidisciple, ay ganun na lang. Hindi natin siya dinisciple, hindi na siya pinaalalahanan na ito yung dapat gawin, ito yung nais mo. At pinagpipray mo siya, tinutulungan mo siya na mag-grow sa Panginoon. Kaya po itong si Jezebel ay nag-grow po siya sa evil teachings po. Kasi yung wala nga po nagdi-disciple sa kanya. Malaking bagay po ang discipleship. We cannot grow alone po. Kung tayo lang po sa buhay na ito, mag-isa lang tayo, hindi po tayo mag-grow. Kaya nga po, kagaling lang po namin sa BGL, punong-puno po kami. Busog na busog po kami sa makita po namin ang mga someone, lahat po ng mga dumadalo doon, on fire. Kasi nga po, maaaring ang iyakap ko, may niyakap ako doon ng isang kabataan, ay drain na drain, pero pagkayakap mo, biglang something is going. Na siya po ay mag-full charge po ulit. Kailangan po natin ang bawat isa. We cannot live alone po sa simbahan na mag-isa lang po. Kung tayo lang din sa personal natin, magiging si Jezebel po tayo. Amen po. With the church failure, Jesus dealt with the sin, but Jezebel did not repent. Nag-fail si Jezebel, binigyan siya ng Panginoong Diyos na Jezebel, binigyan siya na mag-repent siya. Binigyan siya si Lord ay gracious. Gracious po ang Panginoon. Makikita po natin yan later sa Revelations 2 verse 21. Ang ultimatum or yung final request, sabay-sabay po natin basahin yung Revelations 2 verse 21 to 23. 1, 2, 3, go. Napakabuti pa rin po ng Panginoon. Alam niyo po, nagbigay pa rin po siya ng time kay Jezebel na mag-repent. Pero ito nga pong response ni Jezebel, ayaw niya mag-repent sa kanyang ginawa. Ayaw niya magpasakop, ayaw niya magkaroon ng accountability doon sa simbahan po na iyon. Kaya po, ganoon na lamang po, napabayaan po si Jezebel. Sinasabi po doon, kapag ikaw ay hindi repentant, I will throw her on a bed of sickness. Alam niyo po, kapag nasa kama po kayo, ang hirap po, no, kapag
isang buwan kayo nakahiga, no? Tama po ba? Parang ang hirap, parang alagain na po tayo. Ang hirap po, yun lang po ang example po natin. Pero sinasabi ng Panginoon, I will throw her on a bed of sickness. And those who commit adultery with her into great tribulation unless they repent of her deeds. Pero meron pa rin po chances, may grace pa rin po ang Panginoon. Binibigyan pa rin po siya ng tsansa na mag-repent pa rin siya. Amen po. Ang malala po sa verse 23, ito po, I will kill her children with blood. At hindi po. Ang Panginoon po kasi ay gracious and truthful po ang Panginoon. Hindi lang puro love ang Panginoon. He is also just. Kung ang kasalanan sa Kanya ay kasalanan, mahal niya po tayo na tayo ay makasalanan, pero ang kasalanan po ay hindi niya po gusto. So, tignan po natin yung doktrina. Love and doctrine. Itong Ephesus was strong in doctrine, but lack of love. Napaka-strong po nila. Puro sila doktrina. Itong church ng Ephesus na pinag-aralan po natin way back on Sunday, napaka-strong po nila sa doktrina. Talagang puro doktrina po sila, pero kulang po sila sa pag-ibig. Ang hirap po no. Ephesus was commended for not tolerating wicked men. Ang ganda po no? Kasi tingnan niyo po, hindi po niya tinetolerate yung mga wicked men, but testing those who claim to be apostles but are not, and have found them false. In Revelations 2 verse 2. On the other hand, kung ang Ephesus po sa kanilang doktrina at sa pag-ibig ay ganun po ang description, ito naman pong Thyatira, napaka-strong naman nila sa love but weak po sa doctrine. Ang hirap po. Alam niyo po, ako, halimbawa ko, si Shally, halimbawa nagtampo si Shally. Si Shally nagtampo, tapos sinusuyo ko. Ang pagmamahal ko kay Shally ay todo-todo. Shally, mag-church ka na, love na love ka ng church. Hanggang doon na lang ako. Parang Thyatira, hanggang love lang. Pero hindi ko siya kinokorek, sinasabihan ng truth, ng katotohanan. Sige na, hinihimas mo lang siya ng pag-ibig, pero walang truth. Ito pong Thyatira, gaya ng sinabi ko, strong po sila sa pag-ibig at mahina po sila sa doktrina. Thyatira is criticized for allowing sinful heresy into the body of Christ. You tolerate the woman Jezebel in Revelations 2 verse 20. May tanong po tayo dito. Nagmahal nga ba talaga ang Thyatira? Kasi kung sa pag-ibig 100%, nagmahal nga ba talaga sila? Pero hindi sila naging faithful sa doctrine, wala po silang katotohanan, puro love lang. The question is, nagmahal nga ba talaga ang Thyatira? Pero kung sasagutin po natin, hindi po talaga sila nagmahal. Kinulang po, kaya di po sinama ang truth. Maaaring grace lang po ang kanilang pag-ibig, pero wala pong katotohanan. Pero hindi pa po yun pag-ibig. Ang question ko sa inyo, can you genuinely love someone without sharing the truth? Sa mag-asawa po, ayan, may mga pagkakataon sa mag-asawa, maaaring hindi po kayo nag-uusap, tapos sabihin niyo, okay na yun, sige, nakalimutan ko na. Tama po ba yun? Ayan, sagot mga mag-asawa, nakalimutan ko na yun. Tapos biglang the next Sunday, nung August 3, ganito yung ginawa mo sa akin. May date pa. 9:30 p.m. Ayan. So, may talagang tumatak pa talaga, may date pa. So, tayo po ba ay magmamahal po sa someone nang wala pong truth? Halimbawa, pinunta ko si Shally. Sabi, balik ka na sa church. Mag-church ka na ulit. Pero hindi ko siya pinangaral, sinabihan, ikinorek. Hindi ko sinabi ang katotohanan. Ito ang katotohanan. Mahirap po maging disciple ng Panginoon. Pero ang sagot po, hindi po tayo makapagmahal. Ang puro grace lang. Hindi po. Si Lord po, gracious po siya, pero may truth din po siya. But love without truth isn't love. It's infatuation, it's concession, it's masqueraded, and hatred. Ang pag-ibig po na kung nakita natin ang someone na may kakilala tayong someone, ginagawa niya ang bagay. Tapos, sinutolerate, uy, okay lang yan. Ayan, sige, gawin mo lang yung mga bagay na yan. Tama yan, oh. Andito lang ako sa'yo. Hindi po yung pag-ibig, mga kapatid. Dapat po tayo, kapag tayo ay nagmamahal sa ating kapwa, lagi po nating ibabalanse. Isasama po lagi natin ang katotohanan. Yan po.
Pero dapat may mga practices po dapat tayo na ginagawa na kung saan ay dapat medyo may procedures tayo sa pag-ano. Kasi hindi ka agad, uy, mali agad yan. Binato mo ka agad ng salita ng Diyos. Hindi po ka agad ganun. Lahat po tayo ay makasalanan pag lalabas tayo dito, tapos mag-share tayo. Inuuna po natin ang grace. Minsan nga, kain ka muna. Pero hindi tayo nagtatapos doon. Alam mo ba, yung kasuotan mo na nakikita yung legs mo ay tinuturuan natin sila ng katotohanan. Tama po? Tama po? Amen? So dapat po, ganun po dapat tayo sa may grace din po, tapos may truth din po. Next po natin is counsel. Behold, sabay-sabay po natin basahin sa Revelations 2 verse 22 to 23. Sabay-sabay niyo pong basahin. In 1, 2, 3, go! Behold, I will throw her a bed of sickness, and those who may alternate her yes, they will helpless, and I will be your children like now and all the days of your life. Next verse po, sabay-sabay pong basahin. But I say to you, the rest who are in the Torah, who do not know this mystery, but know that if I sing their blood, I will take them. I say to them, nevertheless, if you have more from me, Amen po. So yun po, binasa po natin ang salita ng Diyos. Let's take a look sa promise po to conquerors. Sa 26 to 27 po, the one who overcomes and the one who keeps my deeds until the end, I will give him authority over the nations, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of the potter are shattered. As I also have received authority from my Father. Sa 28-29, I will give him the morning star, the one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Let's take a look at the principles po and application po dito. Ang simbahan po is not free from Jezebels. Maaari kung nasa grupo tayo ng discipleship at hindi tayo papasako, pwede po yung ganun. Si Jezebel po ay hindi po nagpasako. Hindi po siya nagkaroon ng accountability, hindi po siya nag-disciple. So, maaari sa simbahan po, lahat ng simbahan po, we are not free from Jezebels. Kasi meron talagang gustong gawin ang kanyang sarili. Pero hindi po yun ang tamang hindi po yun ang tamang standard or standard po na dapat po natin gawin. Watch out their schemes to lead others to sin. Examples po, yung false teaching, rebellion against God and His appointed spiritual leaders. Take a look po. Kung kayo po ay magre-rebelde sa mga appointed po ng spiritual leaders po ng simbahan, you will like Jezebel. So yun po, malinaw po yun. So nag-create kayo ng false teaching. So dapat po hindi po natin ginagawa ang mga bagay na yun. Kung gusto po natin pagpalain tayo ng Diyos, kung gusto po natin, yun nga po, yung magawa po yung kalooban ng Panginoon sa atin, let's have accountability, masakot po tayo. Number 2, if there are Jezebels, there are also Ahab, who forfeit their spiritual leadership by tolerating the sins of their spouses. Itong si Jezebel, mas nagluro pa siya, humingi pa siya ng tulong. Parang kampi-kampi, kumbaga, yung husband niya, syempre husband niya yun. So, ito, ang hinalimbawa po dito ay si Ahab po. Na-forfeit po ang spiritual leadership niya kasi tinolerate na po ang kanyang kasalanan po. So, mga kapatid, husband should stand firm in their God-given design to be spiritual leaders in the family. Number 3, leaders are accountable to teach everyone to observe God's command. They should immediately rebuke or correct any wrongdoing with brotherly love, grace, and truth. Kung tayo po ay magko-correct, dapat meron pag-ibig, may grace at meron pong katotohanan. Balanse po dapat yung ating pagko-correct, hindi lang po pag-ibig, hindi lang po grace, at wala pong truth. Hindi po dapat ganun. Dapat may katotohanan at ino-correct po natin siya at isinasaayos po natin siya. Number 4, as part of the body of Christ, everyone should adopt our genuine discipleship journey. Dito po sa simbahan po natin, ay dapat po i-adapt po natin yung genuine discipleship. So, kung kayo po ay kinakausap ng Panginoon,
Alam nyo, ang mga leaders ay talagang busy po talaga yan. Marami pong mga, minsan kalimutan na nilang mga bagay-bagay. Pero tulungan niyo po sila na baka pwede tayong ganito ganyan. Magkaroon tayo ng discipleship or meeting po. But those who cannot adapt or embrace this due to busyness, doubts, age, should not be an Ahab or a Jezebel deterring others who are seriously pursuing this. So dapat talaga nag-take part po tayo sa discipleship. Hindi lang po yung sarili natin. Alam natin gumampan sa mga bagay-bagay, pero dapat nag-take part po tayo. Nagpapa-disciple tayo, ika nga. Number 5, daily self-reflection. Based on the scriptures, helps believers be transformed gradually into imitating Christ. Alam niyo po, malaking bagay po na meron pong DBS. Yan po. Kung kayo po ay nag-gather, nagkakaroon ng DBS, kahit man lang once a week, ay malaking bagay po ito. Nagkakaroon po kayo ng Bible verse na pag-uusap at nag-reflect din po kayo kung ano yung pang-uusap ng Diyos sa bawat isa sa inyo. At ito po ay natutulungan po ang bawat isa na matransform talaga gradually at magaya po natin ng ating Panginoong Kristo. Sabi sa Romans 12 verse 2, sabay-sabay po natin basahin yung Romans 12 verse 2. Hindi po yata nakalagay. Make it a habit to renew your mind daily by repenting of sins, even those you may not have actually committed but have thought of. Be alert with sin's nature of slow, slight, and steady. In Romans 2 verse 2. Gird your mind for battle against sin through the word. Siguro guard po ito. Gird. Guard your heart against self-interest and worldliness, and guide your behavior against conformity with Jezebels who are ready to deceive you. And po, ito po yung mga reminder po sa bawat isa sa atin. Dapat po ay tayo ay napupuno po ng salita ng Panginoon. Kasi kapag puno po tayo ng salita ng Diyos, mahirap po tayong pasukin ng kaaway. Pag ginagard po natin ang ating puso, kung ang ating emotion ay mahina, ay talagang kahit po yung self-interest po natin sa puntong ito, lahat po tayo gusto naman nating gusto nating mag-success sa buhay, not just in spiritual, but in life. Gusto nating mag-success tayo, maaaring ay basin niya, gusto mo yumaman, at makapagtulong, makapag-ministry po sa pamamagitan ng finances and anything. Guide your behavior against conformity with Jezebel. Kailangan po natin yan i-guide, yung ating mga behavior po. Kaya malaking bagay po ang consultation, malaking bagay po ang discipleship, one-to-one discipleship, malaking bagay po na tayo po ay nagagabayan po sa salita ng Diyos. Kasama po ng mga appointed leaders po. In reflection po natin, what characteristic of Jezebel or Ahab do you observe in church? Meron po ba? In your D group, in your family? Meron po ba kayong na-observe na characteristic na meron si Jezebel o si Ahab? Kayo po ang makakasagot nito. Number 2, how do you plan to address this? Paano ba i-address kung meron kang na-notice na ganito may Jezebel? Paano mo ipaplano ito ng bagay? And the last one, what discipline do you need to improve on to enable you to review or correct with love? Ano yung dapat nyo i-exercise para po ma-improve ang inyong pagkukorek po na mayroong pag-ibig, syempre, at may katotohanan. Ayan po. Tayo lang po ang makakasagot nito. So, let's walk po sa pananampalataya po natin. Talagang gawin po natin yung mga bagay po na nagbibigay po ng glory sa ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo.
sa pag-ibig mong walang kapalit. Pag-ibig mong hindi matutumbasan. Pag-ibig mo na kung saan habang buhay ay mananatili, Panginoon, sa aming mga puso. Hanggang sa kami ay kunin mo na, Panginoon, ang aming mga buhay. Lord, salamat po na binigyan niyo po kami ng patuloy na oportunidad na lagi naming maalala, Panginoon, kung gaano ka kabuti sa amin, Panginoon. Kung ano ang pinagdaanan mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po, Panginoon Jesus. Sinasabi po sa salita ng Diyos, "For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me.'" Sabay-sabay po natin kayo. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink in remembrance of me." Sabay-sabay po natin. Mag-alay po tayo ng pasasalamat personally sa Panginoon. Minsan pa, Panginoon, maraming salamat. Tunay na ang salita mo, Panginoon, ay mananatili, Panginoon. Maaring kaming lahat ay magmaliw, Panginoon, sa mundong ito. Pero ang salita mo will remain, Panginoon. Wala pa po, Panginoon, na hindi napangyarihan ang salita mo. Everything, Lord, those na nais mo, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, minsan pa. Lord, kami, O Diyos, isang mananampalataya ng aming Panginoong Jesus ay naligtas, Panginoon. Salamat po, patuloy ka naming maging Savior at maging Lord ng aming buhay. Purihin ka, O Diyos. Salamat din po sa salita mo sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, tulungan mo kami, O Diyos, na patuloy, Panginoon, na manahan ang salita mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, guide us, Lord. Protect us, Lord God, sa anuman, O Diyos, na gawa ni Satan. Purihin ka, O Diyos, kung ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mabubutan ka. Tayo po ay dalakot sa ating pagbibigay. Hindi po ako nakasign pero tinatubos. So, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga nito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita. O Diyos, namin narinig ngayon. Panginoon, nawa itong church ng Jataya, Panginoon, ay Lord, magiging, Lord, nasihan namin na Lord, hindi lang po puro love, kundi nandun din yung katotohanan ng Diyos sa Lord, patuloy na paglalakbay namin sa pananampalataya namin. Thank you, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. Manahin ko po, Panginoon. Lord God, ang mga kapatiran mo, Diyos. Lord, na nandito, Panginoon. Lord, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat po sa aming mga kalakasan, O Diyos. Subalit, Panginoon, meron din kami mga kapatiran na Lord, talagang, Lord, nakaranas na hindi magandang kalusugan, Panginoon. Lord God, sa mga minor na sakit, mga ubo, Panginoon. Lord, salamat dahil kahit nagganon, Panginoon, nandirin pa rin yung iba, Panginoon. Salamat po sa patuloy mong provision sa amin, Panginoon. Unang-unang po sa aming kalakasan, O Diyos. Lord, dalayan ko po sa umagang ito, Panginoon, ang mga kapatid ko, Panginoon, na Lord, nung kapagbigay, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo sila, Lord, na
Lord, pagpalain sa kanilang mga trabaho, sa mga sources of income nila, Panginoon, sa kung ano namang pinagkakakitaan nila, O Diyos. Lord God, dalan ko po, Panginoon, na Lord, ang mga anak ko, Panginoon, ay Lord, patuloy silang magtitiwala sa inyo, Panginoon, na Lord, hindi po kawalan, Panginoon, ng magbigay, O Diyos. Pagkos, Panginoon, ito ay Lord, umpisa, Panginoon, ng iyong pagpapala sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatiran, Panginoon, na magbibigay, Panginoon. Lord God, dalaan ko po na itong mga finances na ito, Panginoon, or resources na ito, Panginoon, ay Lord, magamit sa pagpalaganap ng inyong mga salita, O Diyos. Salamat po sa mga missionaries namin, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, O Diyos, upang, Lord, maabot, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa inyo. Panginoon Diyos, tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na Lord, maintindihan ang tithing, Panginoon, na hindi po ito, Lord, dahil nangihingi. Kami, Panginoon, ikaw ay nayamang Diyos, Panginoon. At hindi ito po, Lord God, dahil meron itong mapupuntahan iba, Panginoon, kundi, Panginoon, sa ikalaganap ng iyong iglesia. Salamat po, Panginoon, purihin ka, O Diyos. Patuloy kang kumilos sa bawat isa, sa mga naghahanapan ng trabaho, Panginoon. Patuloy mo silang, Lord, pilid kung saan sila pwedeng, Lord, magkaroon ng opportunity, Panginoon. Na, Lord, yung trabaho, Panginoon, na talagang mayroong, Lord, araw na iladaan para sa inyo. Salamat po, Panginoon, purihin ka sa araw na ito. Salamat po, O Diyos, patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa na rin ito. Salamat po in Jesus' name. Amen. So, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na nagdaan po ang PGL last week. And meron po tayong pinadalang 3 candidates. So, maaari ko po ba silang tawagin dito sa harap para po mag-share ng kanilang testimonies about po sa pagdaanan nila sa event. PGL 24, table name, Praise Warriors. Good morning. Sobrang na-bless po ako sa na naging part po ako ng PGL 24 and sobrang sarap sa feeling na sa 4 na araw na nakapag-slow down ako and no distractions, no phone, no social media, no school updates, si Lord lang. At yung maganda pa doon is hindi mo alam yung nangyayari sa labas, even social media. And even yung time, kahit sa pagising mo, wala kang alarm clock, kaya bawat gising mo, si Lord yung dahilan. And it was a time of rest, and sa 4 na araw na yun, naging quiet time ko with the Lord, and a moment to slow down and just be with Him. And ayun, sobrang na-appreciate ko yung pag-surrender ng phone.
Kasi sa kanya ka lang nakafocus and mas hindi nakapagsisi na sinurrender ko yung life ko kay Lord. And God restored my heart and He strengthened my weakness. Busog na busog kami sa pagkain, lalo na sa presence ng Lord and even sa mga words niya. Truly's unconditional love is greater than anything else. Yun lang po. Morning po sa inyong lahat. PGL 34, Table, Braveheart in Christ. Tama yung sinabi niya na walang phone, walang ulo. Kaya kami, napuntahan kami pag-gising, nagising ako alas 3, naligo ako ng alas 3. Kaya ang resulta ng Merkulis ngayon, sinikmura ako. Naka-atin lang ako ng isang Royo 1, pero hindi na naka-atin ako ng iba pa, naminis ko yung iba. Maghapon ako makaliga sa sakit talaga ng sikmura ko, dasal ako ng dasal. Hindi pa rin, sabi ko, baka naman yung araw na yun, kukunin na niya ako. Baka kagustuhan niya yun na bigyan akong karamdaman para, hindi ko alam, sabi ko, baka sa kalaban lang ito galing, hindi ko dasal ko na huwag niya ako ipaubaya sa kalaban para pagka-attend ko ako na kanya. Pag-worship ko, maghapon ako walang kain. Naman yan sa kahaponan na akong kain. Simula ako na simula. Kasi pinag-pray nila ako doon sa kwarto. Kaya pinabayaan ng mga staff ako. Yung pagka-bumaga, parang nagdahilan lang ako. Nawala lahat ng ano ko. Kaya bumawi ako ng wibis ng araw na yun hanggang gabi. Hindi ako sumusuko na kahit na sayaw kami na sayo, kahit pagod na dun nakitiis ko yung pagod ko rin dito sa chat ko, hindi ko nakitiis nung namuwi-muwi ng gabi. Nakikita naman nila na yung pagtitig. Kahit sa pagsayaw namin sa chat, hindi kami nabubo dahil talagang binusto yung energy talaga dahil ko. Isa rin ito sa ano ko. Nangako ako tulad pag ako gumaling mo sumakit, sabi ko, ipupokus ko na yung time ko. Bawasan ko na yung sa social media. Kaya yun ang pangako ko. Magbubuhos na ako kasi ang inabot ko na Royo ng 8 at 9 hanggang ang 11 ang naano ko na how to prepare the environment at the changes of environment. Ang nakalagay doon ay to know the God's will. Siguro will niya yun na kasi hindi sana ako matuloy dahil wala na akong pera na gawa ng paraan. Sabi ko kung anong will ng God, yun ang ano yun. Eh ngayon, dinala niya ako doon, binigyan niya ako ng karamdaman. Tapos nagaling niya ako. Ibig sabihin, tinitest lang na talaga ako hanggang saan yung kapit ko sa kanya. Sabi ko kahit na kukunin niyo ako ngayon, hindi na ako natatakot mamatay dahil sa iyo pa rin ako papasakop sa kalaban niya. Kung nakahanda ko ako mamatay, kukunin niyo ako. Tanggapin niyo ako sa inyong kahatian kasi sa iyo pa rin ako sa anong nangyari. Yan lang po ang... Kasi yung hinugasan yung paa namin, doon ko nararamdaman na si Jesus pala hindi lang pumunta dito sa lupa para silbihan. Siya ang nagsisilbi sa atin. Inano niya hinugasan yung kamay ng mga ay paano niya sa itong sabihin, nagpakubaba siya. Salit na siyang hugasan tayo ang hinugasan niya. Kaya totoo talaga si Jesus. Kahit nasa kanya kapangyarihan, may kapapautan siya para atin. Yan ang i-adapt natin. Sabihin yung pride natin iwawala.
kahit sino ka pa, kahit mayaman ka pa, pantay-pantay lang tayo. Yun ang mensahe na Jesus sa atin. Salamat. Colores. PGL number 24, table name, God's Supervisor. First of all po, gusto ko lang pong pasalamat kay Lord kasi sa pag-aaral na po yun, is naranasan ko po talaga siya. Na-experience ko rin po yung presence ko ni God na diyan na po siya lagi sa atin na laging gumagabay po sa atin. At saka po, salamat din po sa support nyo. Bilang sinuportahan niyo po ako sa aking pong pagkakandidate ko sa BGL 24. And madami po ako natutunan nun. Mula po Royo 1 hanggang Royo 14 po. Pero yung tumatak po sa akin is yung piety po, yung false piety. Kasi po, hindi ko naman pinalala lahat, pero sa most of Christian po kasi, nag-fall po under sa false piety kasi nagiging hypocrite po tayo. Sa loob ng church po is, yun, mabait po tayo, halos. Pero sa labas po is, yun nga, iba na yung natin, nagali po natin. Then, yung first row po is yung ideals. So, sa ideals po is, may mga pangarap po tayo sa buhay na gusto natin ma-achieve. Yung mga goal po natin na gusto po natin ma-achieve. Pero, lagi po natin unahin ng Panginoon before po yung mga goals po natin. Kasi, siya po yung kagabay po sa atin sa mga goals po natin. And, sabi ko po na, the first day, sabi ko, di ako iyak. Pero nung second day, kasi, nung second day, may yung cross. Tapos, lulod ka po doon. Tapos, iisipin mo po yung mga ginagawa mo ng past. Then, umiyak po ako. Kasi, tayo po kasi hindi po perfecto. So, ayun. Inisip ko po yung mga nagawa ko pong kasalanan dati. Then, and God restored my heart and my mind po. Magpatuloy po sa paglilingkod sa Panginoon po natin. And siguro po, kapag nakatin po kayo ng PGL, mabubusog po kayo sa Word of God kasi pag-isip pa lang po namin sa higaan po namin, andun na po yung Word of God. Mag-meditate po kami, then iisipin po namin na katabi po namin si Lord and naging-pag-usap po kami sa Kanya. Tapos, yun po. Marami po naging kailangan, lalo po naging bagong friends. Tsaka, busog pa kami sa pagkain. Pagkatapos po kumain ng dinner, lunch, tapos kakain ka po ulit. Nakakasawa yung pagkain, pero busog na busog po kami. Yun lang po. Tsaka, na-appreciate ko rin po yung sa food wash kasi feel ko kasi parang sinabi nga po ni Ate Helen na magpakumpara po si Lord para ugasan po yung panan natin. Si Lord po ay talagang mabuti po sa atin. Hinugasan niya po ang ating para po yun. And na-feel ko po na si Lord yun. Yun lang po, di ko